psychologist and how may I help you po? Gusto ko po sana i-refer yung kapatid ko. Kasi meron pong mga pagbabago sa kanya na negative na pagbabago sa behavior niya. And madalas po kasi siya nagkukulong sa kwarto. Lagi po lasing at hindi na po makausap ng maayos. Ibang-iba sa usual na behavior na meron siya. Bago po tayo simula, gusto ko po munang hingin yung information ng kapatid mo. Ano po yung kanyang pangalan? Jason Bernardo po. Jason Bernardo. Ilang taon na po si Jason Bernardo? 28 years old. 28. Birthday? May 2, 1996. 26. Ano po yung kanyang civil status? Single po. Nabanggit niyo po kanina na may mga nakikita kayong unusual behavior sa inyong kapatid. Ano po ba yung mga unusual behavior na yun na nakikita niyo? Yun po, palagi po siyang gusto niya mag-isa lang siya. Madalas, bote ang kaharap niya. Palagi din siyang nakakulong lang sa kwarto. Lalabas lang siya pagkakain, naliligo. Tapos, sa kwarto na ulit. Iinom na lang, pag wala na alak, lalo na din ulit siya lalabas. Hindi na po siya yung kagaya ng dati. Tapos, pag uwi ko, doon yung maabutan ko, tulog siya. Hindi na kami nakakapag-usap. Madalas din kasi akong busy sa work, kaya hindi ko na namamalaya na nagkakaganyan na pala siya. Tapos, tumigil na din siya sa pagtatrabaho niya. Lahat ng ito nangyari simula nung namatay yung mother namin. Tapos, nakapag-asawa ng bago yung father namin. Doon ko simula napansin na parang may mga nagbago sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung mga problema niya kasi hindi naman kami nakakapag-usap eh. Sinubukan ko siyang kausapin pero sinaraduhan niya lang ako ng pinto. Hindi ko na alam kung anong plano niya sa buhay niya. Gano'n na po ba katagal yung napapansin itong mga pagbabago itong sinasabi niyo po? Actually, nagsimula talaga lahat 1 year ago. Nung namatay yung mami namin. After, mas naging worse na lang siya nitong nakapag-asawa ulit ng bago yung daddy namin eh. Doon ko napansin na mas naging worse. Kung dati, iinom siya pero nakakapag-work pa naman siya. Pero simula nung nakapag-asawa ng bago yung daddy ko. Yun na. Hindi ko na siya nakakausap. Kasi, hindi ko alam kung matagal na din ba to or ano. Kasi, sobrang busy ko sa work eh. Madami akong inuuna. Kaya, hindi ko alam. Hanggang sa umantong na lang siya sa ganyan. Sa inyo po bang pamilya ay meron po bang history ng mental disorder? Or meron po ba kayong relatives na nagkaroon ng diagnosis sa kahit anong klase ng mental disorder? Actually, meron. I have one tita na diagnosed with bipolar disorder. Tapos, meron din akong pinsan na diagnosed ng depression. Ito po bang mga tita mo or pinsan mo ay saan side po ba ng family? Both sila father side. Para sila. Bakit mo po na malaki yung pinagbago ng kapatid mo sa loob ng tahanan at sa relationship niya sa inyo? Kumusta naman po yung relationship niya together with his friends? Ayun nga po. Minsan, kinakonta ko na din yung mga kaibigan niya. Kasi, ang bahay namin ay hangout place nila. Pero ngayon, hindi na siya sa... Yun nga, kaya sinabi ko, nakakulong lang siya sa kwarto niya. Kapag may pumupunta kaibigan niya, hindi niya nilalabas. Sabihin niya na may ginagawa siya. Ang ginagawa niya, di inom lang naman siya eh. Tapos, even yung girlfriend niya, hiwalay na sila. Dahil, nahihirapan na siya, hindi niya lang maitindihan yung
ginagawa ng boyfriend niya. Ang kapatid ko. Ano naman po ang kanyang hygiene? Sobrang busy ko kasi hindi ko na masyado napapansin. Kasi uuwi na lang ako gabi ng work. Sa kanya naman pong appetite, kumusta naman po? Minsan, feeling ko hindi siya kumakain. Kasi kung ano yung iniwan kong kanin or pagkain, minsan yun pa din pag-uwi ko. Yung sleep pattern po niya, may pagbabago po ba? Hindi ko din siya masasagot kasi lagi na lang siya nakakulong sa kwarto, lagi nakasarado. Pero minsan, madaling araw, narinig ko nga siya na umiiyak. Kaya hindi ko alam kung ano ang kanyang sleeping pattern. Kung ganun po ma'am, pwede ko po bang makausap yung kapatid mo personally? Actually, kasama ko po siya ngayon. Sige po. Kausapin ko na siya. Hello Jason, kumusta ka? Ayos naman po. Kumusta ang nararamdaman mo ngayon? Medyo malungkot po. Ano ba yung mga bagay na nakakapagpalit sa'yo? Ayun nga po, simula nung nawala si mami dahil na-accident na sila. Tapos yung tatay ko naman wala pang isang 1 year, nag-asawa na agad. Tapos yung tatay ko naman, yun, simula nga nung namatay yung mami namin, palagi na siyang busy, hindi na siya masyadong uuwi sa bahay namin. So, ayun, ako na lang yung natitira sa bahay namin. Kumusta ang physical activities mo? Palagi na lang po kasi ako nasa kwarto kaya yung mga bagay na ginagawa ko dati, hindi ko na siya nagagawa. Nabanggit mo na may mga bagay ka na ginagawa noon na hindi mo na nagagawa ngayon. Ano ba yung mga specific na bagay na yun? Ayun nga po, dati kasi yung bahay namin, hangout house yan yung mga kaibigan ko, lagi kami magkakasama. And nung nabuhay pa si mami, lagi nila kami pinagluluto ng merienda. Pero ngayon, nung nangyari yung aksidente na namatay si mami, parang wala na ako ng gana na sumama sa kanila. Kaya yun, lagi na lang ako nagkukulong sa kwarto. Tapos, nararamdaman ko din kasi na parang wala nang nandyan para sa akin eh. Kaya yun, lagi na lang ako nag-iinom ng alak yun. So, nabanggit mo na madalas kang umiinom ng alak. Gaano karami yung alak na naiinom mo sa loob ng isang araw? Hindi ko na po alam eh kasi hanggat hindi naman po ako nalalasing, hanggat hindi ako naantok, hindi pa rin po ako tumitigil sa pag-inom. Ayun, lagi na lang ako umiinom ng alak kasi pakiramdam ko pag umiinom ako ng alak, doon nalilimutan ko yung mga problema ko. Jason, gusto ko lang malaman, may mga tinitake ka bang gamit ngayon? Wala naman po. Sa pagpunta mo rito, ano ba yung inaasahan mong mangyari at may tulong namin sa'yo? Ano po, gusto ko po na magwasan na yung pag-iinom ko kasi masyado na siyang nakaka-apekto sa akin. And gusto ko rin na matakasan na yung mga problema na iniisip ko ngayon. Yun po. So ayun, thank you sa pagpunta Jason at inaasahan ko na magkita ulit tayo sa next session natin. Ayun na. Thank you!